Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang post ni BP Inday Sara doon mismo sa kanyang social media page. Inday Sara Duterte posted 1 hour ago. Tungkol po ito sa isang malaking karangalan na natanggap niya. Wow! Ito, title, Testimonial Dinner, San Sebastian College, Recoletos College of Law, Makati City. Ito, nagkukwento si BP Sara, sabi niya, isang karangalan ang dumalo at parangalan ng San Sebastian College, Recoletos College of Law, kung saan ako nagtapos ng abogasya sa isang testimonial dinner noong ika-14 ng Nobyembre sa Makati City. Medyo amantago. Ikwinento ko ang ilan sa di malilimutang bahagi ng aking pag-aaral ng abogasya. Ibinahagi ko rin ang kahalagaan ng pagiging abogado sa personal na buhay at lalo na sa aking trabaho. Pinasalamatan ko rin ang San Sebastian College of Law Recoletos dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makatapos at maging abogada. Congratulations to all the outstanding alumni of San Sebastian College, Recoletos College of Law. Naway, patuloy tayong magsumikap para sa ikaunlad, di lamang ng ating sarili, kundi para sa ating bayan. Sa mga bumubuo ng San Sebastian College, Recoletos, ang aking taus-pusong pasasalamat sa imbitasyon at pagkilala sa aking paglilingkod sa ating bayan. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Sukran. Okay. So, ito, every time na magsalita si BP Sara or magbigay ng statement, I don't know sa inyo, ang akin is nararamdaman ko na nagsasalita siya galing sa kanyang puso. Either verbal message or written message. Yun ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya natutuwa ko. Hindi katulad sa iba dyan na binabasa lang sa teleprompter o minimemorize lang. Wala, hindi nanggagaling sa puso. So, ito, ngayon ko lang nalaman na sa San Sebastian College of Law pala siya nag-graduate, ano? Yung kanyang tatay, San Beda naman. Okay? So, talagang ganyan, mga eskwelahan na nakaproduce ng mga outstanding graduates ay pinaparangalan. Depende naman. Kung ang graduate nila ay nagbibigay ng kahihiyan, walang parangal. Sample, sa PMA, Philippine Military Academy, ang mga outstanding graduate sa PMA bago mag-retire, tinatawag doon, pinupapunta doon for a testimonial parade and review. Yung na-assign ako sa PMA ng more than 3 years. Ang sarap manood ng testimonial parade and review sa mga retiring generals who had served well. Okay? Except lang, may mga alumnus nila, o alumni na wala. Yung nagbibigay ng kahihiyan o nadadamay ang pangalan ng institusyon, hindi nila inimbita. So, sino yung nag-graduate sa PMA na instead na makapagbigay ng karangalan, medyo nadudungisan ang pangalan ng PMA? Hindi ko na lang banggitin, basta alam nyo na yun. Dating senador. Okay? So, ito, despite the fact na sinisiraan ng kalaban sa politika si BP Sara magto 2 years na,
itong parangal na natanggap niya, ibig sabihin, ang kanyang alma mater, yung San Sebastian College of Law, hindi naniniwala sa mga paratang sa kanya. Kaya bago lang November 14, ibig sabihin, wa-effect. Wa-effect ang kanilang paninira kay VP Inday Sara. Kasi, isa lang ang confidential funds lang ng 2012. Yung mga comments yung nababasa ko, patibong. Nahulog sa patibong si VP Sara kasi yung confidential funds na yun galing sa Office of the President. At ibinigay nila alanganing this oras na. December na nung ibigay. Ayun, inapurang cleaner. Anyway, that's water under the bridge. Basta, kung ano man ang paninira nila kay VP Sara, to me, hindi masyadong umiepekto. Kasi, yung survey ng Publicus Asia, bago lang, December, nandun na lahat ang mga paratang, nandun na lahat ang mga demolition job. Siya pa rin ang siya pa rin ang may pinakamataas na approval and trust rating of the top 5 government officials. Wala na, nilampaso niya si PBBM. Martin Romualdez, wala. So, anong ibig sabihin nun? Marami pa rin nagtitiwala kay VP Sara. Magbasa ka ng mga comments sa mga post tungkol sa kanya, yung paninira. Post ng mga mainstream media. Nakakatuwang magbasa ng mga comments dahil halos lahat ng comments pumapabor kay VP Sara. my future president. Ganon palagi. Okay. Again, magbasa ako sa mga comments. Ang daming comments dito. Most relevant all comments. Jonilyn Dilan, my next president. Delmarie Misoles, Merry Christmas, Ma'am Inday BP. Love gyud ka na mo, Ma'am. Mabuhay ka. Duterte lang sa kalam. Lancome Uni, dami nila pinupukol sa iyo, pero tignan mo, napakaganda mo at makahubog sila, stress kaayo. Naniniwala kami na mabuti kang tao at ang puso mo ay sa mga Pilipino. Maraming salamat sa aming BP. Naway bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan. Nimpa Carbon Impig, Merry Christmas, VP Inday Sara, OFW, Kuala Lumpur, number 1, sabi yung kanyang kan. Grace Michelle Lely Conjurado, God bless you po, our future president. Wandering Jew, awesome. Mildred Navarro Manlungan, VP Sara, please lang po, wag nyo na po pagkatiwalaan ang mga Marcos. Two faces po ang mayan. Support po sa inyo. Maria Teresita Navarro, napakasipag talaga ang BP natin. Dapat ikaw ang presidente namin. Agoy, kanos apamuhawa si Ngagba. God bless, BP. Amping kanunay. Dito lang kami palagi to support you. Rosbel Arerek, wow, bravo ma'am. Support all the way, always. For very hardworking BP. Cruz Santos, smile ka lang lagi ate. Tinawag niyang ate si BP. God is with us. Ikaw ang mabait, na love ka ng mga tao. Marlon Gimaw, Duterte solid from Sorsogon. Mar Migraso, soon 2028 at magiging president si BP Sara. Mas lalo nakaka-proud ang isang San Sebastian na may naging president sila, galing sa school nila nagtapos. So, another testimonial dinner ito ng San Sebastian pag after 2028. Gemma June Rabi, I love BP Sara for being real
What you see is what you get. Proud Bisaya here. Sana lahat ay magsilbi sa ating bayan ng taos-puso para maunlad ang ating So, congratulations po, BP Sara, sa parangal na inyong natanggap. Mabuhay ang San Sebastian College of Law.